Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Patuloy po nating minomonitor ang bagyong Ada, yung kanyang direksyon at ito po ay nakitaan natin ng pagliko o yung record system na tinatawag. Aalamin natin lahat ng mga detalye, pati na rin yung mga lugar na nakataas pa rin ang signal number 1. Pero bago yan, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa huling pagkatala po ay huling namataan po ang Bagyong Ada na meron pong layo na 325 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Ang Bagyong Ada po ay lumakas na sa tropical storm. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na umaabot po sa 65 kilometers per hour, malapit pa rin sa may sentro at may bugso pong umaabot sa 80 kilometers per hour. Yung present movement naman po niya o pagkilos po niya medyo mabagal pa rin ito, nasa 15 kilometers per hour pa northward, no? Northwestward po ang kilos. So eto, kahit sabihin natin na mabagal ang pagkilos, hindi naman ganoon na lumalakas yung kanyang intensity, no, o yung kanyang wind signal. So sa ngayon ay nakataas pa rin po ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang signal number 1 po natin nakataas pa rin sa eastern portion po ng Camarines Norte, kasama po ang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at eastern portion po ng mainland Masbate. Mag-ingat po mabuti, kasama rin sa signal number 1 sa may parte ng Luzon ang Ticao at Burias Island. Sa Visayas naman po, signal number 1 nakataas pa rin sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Northern and Central portion po ng Leyte. At lagi kong pinapaalala sa inyo, yung mga lugar po na yan, meron po mga heavy rainfall warning. So mag-ingat tayo sa banta ng mga pag-uulan. Sa Mindanao naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao, Bukas Grande Islands. Yan po yung mga lugar. At ngayon nakikita natin, dahil umabot na sa tropical storm ang Bagyong Ada, may chance na pinaka-highest na warning signal is aabot hanggang signal number 2. Pero imamonitor po natin yan mabuti. Ngayon, silipin natin yung ating pinakamapa at ipapakita ko sa inyo yung pag-record, no? Yung pagliko ng Bagyong Ada. At ito yung sinasabi natin, kapag nag-record o lumiko po ang isang bagyo, yun is talagang pahina na ng pahina at palabas na ng par. So kung makikita nyo sa ating pinaka-live na mapa, ang Bagyong Ada po, ito po yung pinaka-sentro niya. Sa ngayon po, no, ay makikita nating mabuti yung consistent po na pagkilos nito bilang isang tropical storm category. Meron tayo, nakita natin ng record dito sa may bandang Pasilangan po, no. Ito yung sinasabi natin na malaking pagbabago sa kilos at galaw po ng Bagyong Ada. Alamin natin yung mga susunod na mga lugar na kanya madadaanan within the next 24 to 48 hours. So mamayang alas 8 po ng gabi, ang magiging lokasyon po ng Bagyong Ada, 220 kilometers east-northeast of Borongan City, Eastern Samar. At eto, 65 kilometers per hour pa rin lakas ng hangin niya. Maintain siya sa pagiging tropical storm. So pag sinabi kasi natin na tropical storm, kaya niyang magbigay ng warning signal hanggang signal number 2. Pero dahil nga po halos karamihan ng mga nakakaranas ngayon ng mga pag-uulan or masamang panahon, ay trap or extension lamang ng hangin ng Bagyong Ada ang nakakaapekto. Kaya naman hanggang signal number 1 pa rin at tinataas sa ibang lugar po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas naman po ng umaga, 220 kilometers east of Beracan, Catanduanes ang magiging lokasyon po ng Bagyong Ada. At bukas naman po ng gabi ng alas 8, 145 kilometers east-northeast of Beracan, Catanduanes pa rin. So kung mapapansin nyo, mabagal kasi yung kanyang pagkilos pa northwestward, nasa 10 to 15 kilometers per hour. Kaya medyo nagtatagal siya or nag-i-stay. Laging sinasabi, kailan ba ito lalabas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility? Sa huli pong pagkatala, ang pagbabasehan po natin sa ating pinakamapa, ito ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility na saan by next week pa, no?
So medyo matatagalin siya sa ating area. At kung ito naman po ay hindi lumabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility dahil babalik yan sa pagiging tropical depression sa Wednesday, no? Alas 8 ng umaga, possible ito na malusaw. Bakit po ito nag-record? Dahil po sa malakas o high pressure na hangin dito sa mabandang hilaga kasama po ang amihan, hindi niya makontra yan, no? So hindi niya masalubong yan. Anong nangyari? Lumihis siya doon sa area na mahina po ang pressure ng hangin. At nakikita naman natin, ganyan yung nangyayari ngayon sa lagay po ng ating panahon. So dahil sa bagyo pong Ada, meron po tayong mga heavy rainfall warning. So ito po, yung dami ng mga pag-uulan na patuloy pong nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Yung ibang parte po ng ating bansa ngayon, medyo okay yung panahon. Nakaranas tayo ng maaliwalas na panahon kaninang umaga, especially sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Pero bandang hapon o ngayong hapon, may mga tsansa ng mga pag-uulan. So dahil po sa heavy rainfall warning, dahil sa bagyong Ada, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan naman sa may Catanduanes, Albay, sa may Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Yan yung mga may nakataas pa rin na wind signal number 1. So maging alerto, yung mga lugar lahat ng binanggit ko, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang mga pag-uulan lalo na sa hapon at sa gabi. Bukas naman po ng hapon, Sabado ng hapon hanggang sa Sunday po ng hapon, nasa orange warning tayo. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Catanduanes, Albay at sa may Sorsogon. 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan. Ito po, no, yellow warning sa Camarines Norte, bukas po ng hapon hanggang sa linggo ng hapon. Camarines Sur, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at sa may Leyte. Linggo po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur. Bagamat hindi po nakikitaan na ito ay lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category at ito ay nag-recurve, nakakasigurado tayo na hindi na magdudulot ito ng matinding pinsala. Though mayroong mga pag-uulan pa rin na mararanasan, pero minimal na lamang at hindi na po ito yung sinasabi natin na occasional rains o yung mga tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. Kinakailangan na lamang po yung mga lugar na binanggit ko na apektado po ng signal number 1 ay maging handa po sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan hanggat nakikita at hanggat namomonitor pa ang bagyong Ada. So may nagtatanong possible ito na malusaw bago po makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon wala pa rin naman tayong nakikitang bagyo na magiging kasunod dito. Clear tayo, kaya inaasahan after po makalabas o mawala na ang bagyong Ada ay wala pa pong susunod na bagyo. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.